Good morning mga kabig, good morning po sa lahat. Ako signal number 4 sa probinsya, no? Lalo na sa aming lalawigan sa Eastern Samar. At hanggang dito sa Maynila ay abot-abot nararamdaman natin mga kabig ang hagupit at ngit-ngit nitong si bagyong Upong, ha? So, hindi kayat natin ang lahat na makiisa pag pinatawag po ng LGU na magkaroon ng evacuation. Wag hong maging pasaway, tayo po'y sumunod na lamang po para din po yan sa ating kaligtasan. Alam natin na mayroong mga importanteng bagay na hindi natin kayang iwanan sa ating mga tahanan pagka ganitong panahon. Pero mga kabig, mga katoto, yun po ay mga material na bagay lang na sa hinaharap ay pwede ho nating makuha, pwede ho nating mabawi. Siyempre, alam ho natin, hindi ho ganun kadali. Kaya nga hindi natin kayang iwanan di ba? Kisihudang gaano pa kalakas ang bagyong yan, hindi ko iiwan dahil alam ko kung gaano kahalaga. Pero mga kabig, mga katoto, mas mahalaga po ang buhay ng bawat isa. Kaya ayun po tumalima po tayo kapag mayroon pong mga ganitong anunsyo ang pamahalaan, ang LGU, na tayo po'y sumunod para po sa ating kaligtasan. Okay, so habang papainit itong si bagyong Upong, mga kabig, mga katoto, tayo po'y patuloy pa rin ding nagmamatsyag sa sitwasyon kung ano na ba ang kaganapan dito po sa BSKA 2025. Talagang hanggang ngayon ay patuloy tayong pinananabik, patuloy tayong binibitin, patuloy tayong iniipit kung mayroon ba o wala ang BSKA 2025. Mga kabig, lagi ko namang sinasabi, wala naman masama kung sabihin nila wala na, wag na po mga kabig. Sinasabi ko naman lagi, sabihin lang kung wala na, sabihin lang kung mayroon pa ng sa ganon. Mga kabig, mga katoto, hindi tayo mga mukhang tanga na naghihintay ng wala. Papalapit ng papalapit. October 1st, dapat ay mayroon ng filing of candidacy hanggang October 7. Pero anong araw na po tayo? 26 na po tayo ngayon. 26 na po tayo ngayon. So ang magiging kaganapan? Marami naghihintay, hindi lamang po ako, kundi ang iba nating mga kababayan. Ang isa sa mga concerns kung bakit gusto ng ating mga kababayan na matuloy ang BSKA 2025, lalo na doon sa bahagi ng ating mga kabataan na kung saan ay madadagdagan ang kanilang edad, na hindi na sila makakwalify, makaboto sa sangguniang kabataan election. Dahil kung sila ay 30 ngayon, pagdating next year, 31, wala na silang pagkakataong bumoto para sa kanilang sangguniang kabataan. At kung ikaw naman nagnanais na tumakbo bilang barangay SK official, kung ikaw po'y 24 ngayon, makakatakbo ka pa. Pero kung pag next year pa po ang eleksyon, 25 ka na, hindi ka na po allowed na tumakbo bilang SK official. So yun po yung sinasabi ng karamihan, mawawala ng karapatan na makaboto ang ating mga kabataan sa kanilang kabataan SK officials. Ganon din yung mga nagnanais na makapaglingkod, na may hangaring makatulong para sa ikauunlad ng isang pamayanan, ay mawawalan sila ng karapatan. So, asagan ng ating mga kabig, mga katoto, sana, huwag naman magpatumpik-tumpik pa. Kung magbababaho kayo ng desisyon, bilisan nyo na po, dahil kinakapos na po sa oras. Sa atin wala naman lagi kong sinasabi, wala problema kung hindi matutuloy. Dahil ako bilang barangay secretary, patuloy po akong tatanggap ng aking honoraria hanggang next year. So wala problema sa akin kung matutuloy man o hindi. Ganon din ang amin po ng barangay. Interesado din po siya. Diba? So wala kawalan sa amin. Ang sinasabi natin, ang pinoprotektahan natin, yung karapatan ng mamamayan, ng mga botante, na mawawalan ng karapatang bumoto. Ito lamang po ang katanging
boses na kung saan ay napapabilang, nagiging bahagi ang lahat ng mamamayan, kabataan man o may edad, na marinig ang kanilang boses tuwing may eleksyon. Tapos ito, kung ano ang kagustuhan ng nasa gobyerno, kung ano ang nakagustuhan ng mga mambabatas, kung kailangan gusto nilang tanggalin, i-postpone, no? Nagkakaroon sila ng kapangyarihan na hindi nila alintana yung mga botante na mismong nagluklok sa kanila, hindi nila binibigyan ng pansin. Ano, mga kabig, mga katuto, kaya't ako kahapon, tumawag po ako sa Comelec, dito po sa Comelec ng Pasay, kung po pwede na. Aba, ang sagot sa akin, wala pa hong ibinibigay na instruction. Wala pa hong ibinibigay na instruction ang pamahalaan, ang Comelec mismo, kung magbibigay na ng Certificate of Candidacy. So, nakahang ho tayo sa kawalan na dapat ho mayroon na hong kasagutan. Ngayon, holiday, walang pasok. So, kailan? Monday, 29. Then, isang araw is 30. Di ba? Magkukumahog. Sa bagay, sabi naman ng Comelec, inakahanda na sila. No? Although, hindi nga lang lahat. Hindi nga lang, kumbaga, paunti-unti ang kanilang printing doon sa mga balota. Pero dapat ho, ay hindi ho minamadali dahil kadalasan doon ho nagkakaroon ng problema kapag madalian. Ano ho, dapat ho napaghahandaan po yan. Okay po. So, yun. Mga kabig, no, mga katoto, pasensya ho tayo, paulit-ulit. May mga nagko-comment po sa atin na bakit hindi na lang daw po natin tanggapin ang katotohanan na wala ng election ngayon. Ngawa na lang daw tayo na wala ng... Siyempre, tayo po mga kabig, mga katoto, hindi po tayo hindi ho tayo ako, ang ginagawa ko para ilabas lang ang aking opinion. Hindi ko sinasabi na dapat masunod. Wala ho tayong kapangyarihan, wala po tayo sa poder para gawin po yan. Ano po? Ang sa akin po bilang content creator, bilang vlogger, maipahayag yung aking saloobin, yung aking damdamin sa mga kaganapan. Di po ba? Hindi po pwedeng tayo po'y manunood na lang, tayo po'y makikinig na lang. At kung hindi natin gusto yung sasabihin ng mga nagsasalita, ipupunahin natin na wala nang magawa kundi ang magngawa. Okay lang po yan. Tinatanggap po natin bad or good comments. Wag lang hong below the belt. Wala hong problema sa atin yan. Ano ho, tinatanggap po natin yung mga komento po ninyo. At yun po nagbibigay sa atin lalo pa ng inspirasyon upang gawin ho natin. Hindi ko rin po sinasabing ako'y magaling, ang dami ho nagko-komento, pero okay lang po. Yun lang po, ito lang po ang kaya kong gawin, no, na maibahagi kung anumang meron ho akong skills o talento na ibinigay po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so sige po mga kabig, hanggang yun dito na lang po muna tayo. At syempre, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa inyong mga comments, ha. Nako, shout out sa atin pong subscriber from Virginia, USA, ha? Shout out po at iba pa nating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating maikling vlog. Ano ho? Maraming salamat po sa inyo. Patuloy niyo po akong suportahan. Patuloy po yung ating mga kaibigan, yung ating mga kabig, mga katuto dyan, ha? Oo, mag-follow po kayo, mag-share, ano ho? At mag-subscribe higit sa lahat. Okay. So yun po ay dito lamang sa Ikaw at Barangay ni Barangay Secretary Imog. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. God bless.